Sabi ng kapitbahay ninyo, meron daw siyang nakitang lumabas sa likod ng bahay ninyo. Ikaw ba yon? Sinubukan mo bang tumakas? Sumagot ka! Di mo kailangan sagutin yan. Pasensya na mo, sir. Pumulpo ka sa Tony. Inspector Fajardo, at this point, she is only a person of interest. May karapatan siyang hindi sagutin ng mga tanong na hindi niya gustong sagutin. Pasensya na, attorney. For questioning lang. Bugado mo ba talaga siya? Now that's settled, pwede mo bang iwan kami ng kliyente ko? Abogado ka pala. Siguradong matalino ka. May alam ka sa batas. Hindi lang naman dapat kami may alam nun. Dapat lahat tayo kabisadong batas para walang naaabuso. Buti naman dumating ka. Paano mo ako nahanap? May ninong. Siya lang kasi nakakaalam na may anak sa labas si Papa. All my life, akala ko wala kaming kahati. Wala kaming kaagaw. Na wala siyang ibang minahal. Hindi ko kilala yung papa mo. Yung tatay natin. Bata pa lang ako, sabi ng nanay ko patay na daw siya. Pinatake sa puso. Scammer daw siya. Hindi totoo yan. It was just a scapegoat. Pinaliktad lang siya ng mga kasosyo niya. Masyado kasi mabait si Pape. Kaya yan, siya yung nasisi. Siya yung nakulong. Hanggang sa namatay na lang siya. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil anak ako sa labas. Wala ka namang kasalanan dun eh. In fact, alam mo ba, bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng kapatid. Kaya pala sabi ni Papa, natanong niya ako kung gusto ko ba magkaroon ng kapatid na babae. Meron na pala. Yun nga lang, hindi niya nasabi sa akin. Kasi, nakulong na siya. Namatay na siya. Siguro ganun din yung mangyayari sa akin. Makukulong ako tapos mamamatay na lang. Ikaw ba ang sumaksak sa kalipin mo? Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi mo lang ako kapatid. Abogado mo na din ako. Lahat ng sasabihin mo sa akin, it will stay between the both of us. Pero gusto ko, sabihin mo sa akin ang totoo, Angel. Ikaw ba ang pumatay sa biktima? Ikaw ba ang pumatay sa boyfriend mo, Angel? Inosente ako. Hindi ko pinatay si Lucas. Naabutan ko na lang siya ng duguan. Tapos hindi siya humihinga. Ano oras ka nakauwi? 6 p.m. natapos yung shift ko. Receptionist ako sa isang spa. Tapos nakauwi ako ng 6:30. Tapos, nakita mo si Lucas patay na? Bakit di ka tumawag sa polis? O kaya humingi ng tulong sa kapitbahay niya? Natulala ako eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Bakit ikaw ba kapag nakita mo yung tao mong mahal na patay, hahanapin mo kung sino yung pumatay sa kanya? Hindi ko inuna yung mga investigasyon na yan. Gusto kong iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko kahit sa huling pagkakataon. Sira yung pintuan, no? By forced entry. Nawawala din yung suot niyang relo. We could be looking at a robbery with a homicide here. Attorney, tama ka. Isa rin yan sa mga anggulong tinitignan namin. Kaso, may lumapit na witness sa amin. Ang sabi niya, lagi niya raw naririnig na nag-aaway yung dalawa. May asawa ka na ba, Inspector? I assume wala pa. But anyone who's been in a relationship knows na normal lang naman na magkatampuhan. Ang mag-away, ang magsagutan. Minsan, nagkakasakitan. Pero madalas, hindi nagpapatayan. Pero sinabi ng witness, nakita niya raw na merong lumabas sa likod ng Sigurado ba siya na si Angel yon, Inspector? Gabi na nun, madilim. That could be anyone. That could be
the real killer. Inspector naman, puro circumstantial lang ang meron kayo. Wala kayong solid evidence na si Angel lang sumaksak sa boyfriend niya. Wala pa. Wala pa. But basing from our conversation, wala kayo doon para makita with your own eyes na si Angel ang sumaksak sa biktima. And wala din kayo doon immediately after the incident. Therefore, this is not a warrantless arrest. Wala kayong reason para i-hold ang kliyente ko dito.